Nagsasala ako ng mga sermon sa iglesia. Katuwang ko sina Yilin at Yiyang. Isang araw, noong Abril 2022, nagpadala ng liham ang mga lider na nagsasabing hindi pumapasok si Yilin sa mga prinsipyo kapag nagsasala ng mga sermon at hindi maganda ang mga resulta ng kanyang gawain. Dapat siyang tanggalin. Kayo ni Yiyang ay nagkakaroon ng ilang resulta sa paggawa ng inyong mga tungkulin. Ngunit kamakailan, may mga paglihis sa paraan ng inyong pagsasala ng mga sermon. May mahahalagang sermon kayong naisantabi. Pansamantala kayong pananatilihin at oobserbahan. Nang makita ko ang balitang ito, naghalo-halo ang iba't ibang emosyon sa aking puso. Mas mahusay ang kakayahan ni Yilin kaysa sa akin. Pero kahit siya ay tinanggal, ang aking kakayahan at kapabilidad sa gawain ay hindi kasing husay ng sa kanya. At hindi ko rin gaanong kabisado ang mga prinsipyo. Kapag nagkamali ulit ako sa pagsasala ng mga sermon, tiyak na tatanggalin din ako. Ngayon, malapit na matapos ang gawain ng Diyos. Kung matatanggal ako at wala akong tungkuling gagawin, magkakaroon pa rin ba ako ng pagkakataong maligtas? Nang maisip ko ito, naging napakabigat ng pakiramdam ko. Noong panahong iyon, sa tuwing nagsasala ako ng sermon, ilang beses ko itong binabasa, sa takot na matanggal ako kapag may lumitaw na paglihis. Gayunpaman, habang mas natatakot akong magkamali, mas lalo akong hindi nakakapagsuri ng tumpak at mas maraming problema at paglihis ang nangyayari. Minsan, sinusuri namin ang isang sermon na sa tingin ko ay may malinaw na balangkas at medyo praktikal ang pakikipagbahaginan. Ibinigay ko ito sa mga lider para tingnan. Hindi ko inasahan na babasahin ito ng mga lider at sasabihin, hindi pa nalulutas ang mga relihiyosong kuro-kuro sa sermon na ito. Hindi ito pwedeng isumite. Nagulat ako. Paano hindi ko ito nakita? Kung makikita ng mga lider na hindi ko pa nauunawaan ang mga prinsipyo at hindi ako umuusad sa paggawa ng aking tungkulin, tatanggalin kaya nila ako? Kalaunan, naging napakakimiko at walang pagkukusa kapag ginagawa ang aking tungkulin. Kapag nagsasala ng mga sermon, hindi ako nangangahas na malinaw na sabihin ang sarili kong opinyon dahil natatakot akong magkamali at mabunyag at matanggal. Kaya naman, tinatanong ko ang mga lider tungkol sa lahat ng bagay at hinahayaan ko silang magdesisyon. Minsan, nagpasa ang mga iglesia ng ilang sermon. Pagkatapos basahin ang mga ito, natuklasan naming 4 na sermon ang medyo praktikal ang pagkakasulat at pwedeng isumite. Gayunpaman, sa puso ko ay nagkukwenta ako. Paano kung magsumite na naman ako ng walang kabuluhang sermon dahil hindi ko ito tumpak na nabasa? Ano ang gagawin ko kung iisipin ng mga lider na hindi ko nauunawaan ang mga prinsipyo at tatanggalin ako? Para makasiguro, dapat ko munang ipasa ang mga ito sa mga lider para tingnan. Sa ganoong paraan, kahit magkamali ako, hindi ako ang pangunahing mananagot. Kaya, ipinasa ko ang mga sermon na ito sa mga lider. Makalipas ang ilang araw, tumugon ang mga lider para sa kanilang mga mungkahi sa 3 sa mga sermon. Sinasabing pwede na itong isumite. Gayunpaman, wala silang kahit anong tugon tungkol sa isa pang sermon na isinulat ni Jiang Li. Naisip ko, kung hindi pa tumutugon ang mga lider, ibig ang sabihin nito ay may nakikita silang problema roon? Mas mabuti pang huwag ko na itong isumite. Sa ganoong paraan, makakaiwas ako sa isang sitwasyon kung saan may lilitaw na problema sa prinsipyo kalaunan at magmumukha akong walang pagkilatis.
dapat kong hintayin ang tugon ng mga lider at saka magdesisyon kung isusumite iyon. Mas ligtas sa ganitong paraan. Pagkatapos, nagpakaabala ako sa ibang mga gampanin. Hindi ko muna inasikaso ang sermon na ito sa loob ng 2 linggo. Sa panahong iyon, pinaalalahanan ako ni Yiyang na kailangang isumite ang sermon na ito sa lalong madaling panahon. Sinabi ko, hintayin natin ang tugon ng mga lider bago ito isumite. Hindi tayo dapat masyadong magmadali para sa mga mabilisang tagumpay. Hindi na nagsalita pa si Yiyang. Isang araw, nagpadala ng liham ang mga lider na nagsasabing, hindi pa namin nakikitang ipinapasa ninyo ang sermon na isinulat ni Jiang Li. Saan kaya ito naipit? Saka ko lang napagtanto na matagal nang tumugon ang mga lider tungkol sa sermon ni Jiang Li. Sinasabing, pwede nang suriin ang teksto nito at isumite ito. Hindi lang namin natanggap ang liham. Nang matanggap ko ang balitang ito, may naramdaman akong hindi maipaliwanag sa aking puso. Hindi ko maiwasang mag-isip. Malinaw kong nakita na medyo practical ang sermon ni Jiang Li at may sarili siyang estilo sa pagsulat. Ayon sa prinsipyo, dapat itong isumite. Pero, bakit patuloy akong naghintay sa mga lider para magdesisyon? Anong tiwaling disposisyon ang kumukontrol sa akin? Dinala ko ang aking kalagayan sa harap ng Diyos para manalangin at maghanap. Kalaunan, nabasa ko ang mga salitang ito ng Diyos. Maraming tao ang natatakot na umako ng responsibilidad sa paggampan ng isang tungkulin. Naipamamalas ang kanilang takot sa 3 pangunahing paraan. Ang una ay na pinipili lang nila ang mga tungkulin na hindi nangangailangan ng pag-ako ng responsibilidad. Ang pangalawa ay na kapag nakakaranas sila ng paghihirap o nakakatagpo ng isang problema, ang una nilang tugon ay ang iulat ito sa isang lider at hayaan ang lider na asikasuhin at lutasin ito sa pagtatangka na panatilihin ang kanilang sarili na walang alalahanin. Wala silang pakialam kung gaano kahusay na inaasikaso ng leader ang issue at hindi nila ito iniisip. Hanggat hindi sila mismo ang umaako ng responsibilidad, lahat ay mabuti para sa kanila. Sa paggampan sa kanilang tungkulin sa ganitong paraan, sila ba ay nagiging tapat sa Diyos? Tinatawag itong pagpapasa ng responsibilidad, pagpapabaya sa tungkulin, at pagiging tuso. Salita lang itong lahat. Wala silang ginagawang anumang tunay. Sinasabi nila sa kanilang sarili na, kung ako ang dapat mag-ayos sa bagay na ito, paano kung sa huli ay magkamali ako? Kapag tinitingnan nila kung sino ang dapat sisihin, hindi ba't ako ang haharapin nila? Hindi ba't ang responsibilidad para dito ay unang babagsak sa akin? Ito ang inaalala nila. Subalit naniniwala ka bang sinisiyasat ng Diyos ang lahat? Ang lahat ay nagkakamali. Kung ang isang tao na may tamang layunin ay kulang sa karanasan at hindi pa nakapag-asikaso ng ganitong uri ng usapin noon, pero ginawa niya ang kanyang makakaya, nakikita iyon ng Diyos. Dapat kang maniwala na sinisiyasat ng Diyos ang lahat ng bagay at ang puso ng tao. Kung hindi man lang ito pinaniniwalaan ng isang tao, hindi ba't isa siyang hindi mananampalataya? Anong kabuluhan ang mayroon sa paggampan ng gayong tao ng isang tungkulin? Hindi naman talaga mahalaga kung ginagampanan niya o hindi ang tungkuling ito, hindi ba? Natatakot siyang umako ng responsibilidad at umiiwas siya sa responsibilidad. Kapag may nangyayari, hindi siya agad na sumusubok na mag-isip ng paraan para pangasiwaan ang problema. Sa halip,
tumatawag at nagsasabi muna siya sa leader. Siyempre, may ilang taong sinusubukang asikasuhin ang problema sa sarili nila habang inaabisuhan nila ang leader. Subalit hindi ito ginagawa ng ibang tao. At ang unang ginagawa nila ay ang tawagin ang leader. At pagkatapos ng tawag, pasibo lang silang naghihintay. Naghihintay ng mga tagubilin. Kapag inutusan sila ng leader na gumawa ng isang hakbang, gumagawa sila ng isang hakbang. Kung sinabi ng leader na gumawa ng isang bagay, ginagawa nila ito. Kung walang sinasabi o hindi nagbibigay ng tagubilin ang leader, wala silang ginagawa at nagpapaliban lang. Kung walang sino mang nag-uudyok sa kanila o nangangasiwa sa kanila, wala silang ginagawang anumang gawain. Sabihin mo sa akin, ang gayong tao ba ay gumagampan ng isang tungkulin? Kahit sa pagtatrabaho, wala siyang katapatan. May isa pang paraan kung paano na ipamamalas ng isang tao ang takot na umako sa responsibilidad sa paggampan ng isang tungkulin. Kapag ginagampanan nila ang kanilang tungkulin, may ilang taong gumagawa lang ng kaunting mababaw at simpleng gawain. Gawaing hindi nangangailangan ng pag-ako sa responsibilidad. Ibinabato nila sa iba ang trabahong may mga kaakibat na paghihirap at pag-ako ng responsibilidad, at kung sakaling may mangyayaring mali, isinisisi nila ito sa mga taong iyon at umaakto sila na parang wala itong kinalaman sa kanila. Kapag nakikita ng mga lider ng iglesia na iresponsable sila, matyaga ang mga itong nag-aalok ng tulong at pinupungusan sila para magawa nilang umako ng responsibilidad. Subalit ayaw pa rin nila at iniisip nila na mahirap gawin ang tungkuling ito. Kailangan kong managot kapag nagkaroon ng problema at maaari pa nga akong mapaalis at matiwalag at iyon na ang magiging katapusan ko. Anong klaseng saloobin ito? Kung wala silang pagpapahalaga sa responsibilidad sa paggampan ng kanilang tungkulin, paano nila magagampanan ang tungkulin nila ng maayos? Ang mga hindi tunay na ginugugol ang kanilang sarili para sa Diyos ay hindi makakayang gampanan ng mabuti ang anumang tungkulin. At iyong mga natatakot na umako ng responsibilidad ay mag-aantala lang sa mga bagay-bagay kapag ginampanan nila ang kanilang mga tungkulin. Ang gayong mga tao ay hindi katiwa-tiwala at hindi mapagkakatiwalaan ng kahit ano. Ginagampanan lang nila ang kanilang tungkulin para maging palamunin. Dapat bang itiwalag ang mga pulube na tulad nito? Dapat. Hindi gusto ng sambahayan ng Diyos ang gayong mga tao. Ito ang tatlong pagpapamalas ng mga taong natatakot na umako ng responsibilidad sa paggampan ng kanilang tungkulin. Ang mga taong natatakot na umako ng responsibilidad sa kanilang tungkulin ay hindi man lang makakayang abutin ang antas ng isang tapat na trabahador at hindi karapat-dapat na gumampan ng isang tungkulin. Itinitiwalag ang ilang tao dahil sa ganitong uri ng saloobin sa kanilang tungkulin. Kahit ngayon, maaaring hindi nila alam ang dahilan at nagrereklamo pa rin sila. Nagsasabing, ginawa ko ang aking tungkulin ng buong sigasig, kaya't bakit walang puso nila akong pinalayas? Kahit ngayon, hindi nila nauunawaan. Ang mga hindi nakakaunawa sa katotohanan ay gumugugol ng kanilang buong buhay nang hindi nauunawaan kung bakit sila itiniwalag. Nakikipag-argumento sila para sa kanilang sarili at patuloy na ipinagtatanggol ang kanilang sarili. Iniisip na likas para sa mga tao na protektahan ang kanilang sarili at dapat nila itong gawin. Sino ba ang hindi kailangang protektahan ang kanilang sarili ng kaunti? Sino ba ang hindi kailangang ingatan ang kanilang sarili ng kaunti? Sino ang hindi nangangailangan na magpanatiling bukas ng isang ruta ng pagtakas para sa kanilang sarili?
Kung palagi mong pinoprotektahan ang iyong sarili sa tuwing may nangyayari sa iyo at iniiwanan mong bukas ang isang pinto o lusutan para sa iyong sarili, isinasagawa mo ba ang katotohanan? Hindi ito pagsasagawa sa katotohanan. Pagiging tuso ito. Gumagampan ka ngayon ng iyong tungkulin sa sambahayan ng Diyos. Ano ang unang prinsipyo sa pagtupad ng isang tungkulin? Ito ay na kailangan mo munang gampanan ang tungkuling iyon ng buong puso, lubos na pagsikapan at protektahan ang mga interes ng sambahayan ng Diyos. Ito ay isang katotohanang prinsipyo, isa na dapat mong isagawa. Ang pagprotekta sa sarili sa pamamagitan ng pag-iiwan para sa sarili ng isang bukas na pinto o lusutan ay ang prinsipyo ng pagsasagawa na sinusunod ng mga walang pananampalataya at ang kanilang pinakamataas na pilosopiya. Sa lahat ng bagay, ang pagsasaalang-alang muna sa sarili, paglalagay sa sariling interes bago ang lahat, at hindi pag-iisip sa iba, naniniwala na ang mga interes ng sambahayan ng Diyos at mga interes ng iba ay walang kinalaman sa sarili. Iniisip muna ang mga sariling interes at pagkatapos ay nag-iisip ng isang ruta sa pagtakas. Hindi ba't iyon ay kung ano ang isang walang pananampalataya? Ito eksakto ang isang walang pananampalataya. Ang ganitong uri ng tao ay hindi karapat-dapat na gumampa ng isang tungkulin. Mula sa mga salita ng Diyos, nakita kong palaging takot ang mga tao na umako ng responsibilidad kapag gumagawa ng mga tungkulin. Takot silang magkamali at mabunyag at matanggal. Kapag may nangyayari, hinahayaan nilang ang mga lider ang magdesisyon. Palaging nag-iiwan ng daan palabas para maprotektahan ang kanilang mga personal na interes. Ito ang prinsipyong sinusunod ng mga walang pananampalataya kapag humaharap sa mga bagay-bagay. Sa paglalantad ng mga salita ng Diyos, para bang sinasaksak ang puso ko. Hindi ba't ganito mismo ang asal ko? Nang matanggal si Yilin at nagkaroon ng mga paglihis at problema sa mga sermon na aking sinala at pinanatili ako para obserbahan, hindi ako lumapit sa harap ng Diyos para tuklasin ang ugat ng mga problema at hanapin ang katotohanan para lutasin ang mga ito. Sa halip, nag-alala akong matatanggal ako at hindi ko magagawa ang isang tungkulin. Kaya hindi ako magkakaroon ng magandang kinabukasan o hantungan. Malinaw kong nakita na ang ilang sermon na ito ay medyo praktikal at pwedeng isumite. Ngunit natakot akong kapag lumitaw ang mga paglihis, malalantad ang sarili kong mga problema at matatanggal ako. Kaya naman, ipinasa ko ang mga ito sa mga lider para sila ang magdesisyon, gamit ang dahilan na hindi ako sigurado. Sa ganitong paraan, kung magkaproblema, hindi lang ako ang tanging mananagot. Nang hindi tumugon ang mga lider, pinatagal ko ang mga bagay-bagay at naghintay, na nagresulta sa hindi agarang pagsusumiti ng isang mahalagang sermon at nakahadlang sa pag-usad. Noong panahong iyon, naniwala akong hindi na ako kasing sabik sa mga mabilisang tagumpay gaya noon. Hindi na rin ako ganoon kakumpiyansa sa sarili ko gaya ng dati. At naniwala akong ang kakayahang humingi ng mga mungkahi ng mga lider kapag may nangyayari ay tanda ng katwiran. Ngayon, sa wakas ay nakita kong itinatago ko pala ang aking mga kasuklam-suklam na intensyon sa loob ko. Natatakot pala akong umako ng responsibilidad. At para mapangalagaan ang sarili ko, gumamit ako ng mga tusong pamamaraan. Naging napakamakasarili ko at napakakasuklam-suklam at napakatuso at napakamapanlinlang. Kung naging tama sana ang aking mga intensyon pagdating sa pagsasaalang-alang sa gawain ng iglesia, dapat sana ay sinala ko ang mahahalagang sermon sa lalong madaling panahon
para makapagpatotoo ang mga ito sa Diyos. Kahit na magkaproblema o magkaroon ng mga paglihis, maaari ko sana itong ibuod agad at hanapin ang katotohanan para lutasin ang mga ito. Sa ganitong paraan, patuloy sanang nababawasan ang bilang ng mga paglihis. Gayunpaman, hindi ako naniwalang sinisiyasat ng Diyos ang lahat. Natakot akong kapag nagkamali ako, matatanggal ako at hindi masisiguro ang aking kinabukasan. Mas pinili kong iantala ang pagsusumite ng mga sermon para mapangalagaan ang sarili ko. Hindi ko isinaalang-alang ang gawain ng iglesia kahit kaunti. Sa paggawa nito, hindi na nga ako magkakaroon ng magandang kinabukasan at hantungan, masusuklam pa sa akin ang Diyos. Kalaunan, nagbasa ako ng mas marami pang mga salita ng Diyos. Hindi naniniwala ang ilang tao na kayang tratuhin ng patas ng sambahayan ng Diyos ang mga tao. Hindi sila naniniwala na naghahari ang Diyos sa kanyang sambahayan at na naghahari doon ang katotohanan. Naniniwala sila na anumang tungkulin ang ginagawa ng isang tao, kung magkakaroon ng problema roon, didisiplinahin kaagad ng sambahayan ng Diyos ang taong iyon, tatanggalin ang kanyang karapatan na gumawa ng tungkulin, palalayasin siya, o papaalisin pa nga siya sa iglesia. Ganoon ba talaga ang kaso? Siguradong hindi. Pinakikitunguhan ng sambahayan ng Diyos ang bawat tao ayon sa mga katotohanang prinsipyo. Ang Diyos ay matuwid sa kanyang pagtrato sa bawat tao. Hindi lamang niya tinitingnan kung paano kumilos ang isang tao sa isang pagkakataon. Tinitingnan niya ang kalikasang diwa ng isang tao, ang mga intensyon nito, at ang saloobin nito. Sa partikular, kapag nagkakamali ang isang tao, tinitingnan niya kung kaya ba nitong pagnilayan ang sarili nito, kung nagsisisi ba ito, at kung kaya ba nitong matarok ang diwa ng problema batay sa kanyang mga salita, nang sa gayon ay nagagawa nitong maunawaan ang katotohanan, kamuhian ang sarili nito at tunay na magsisi. Sabihin mo sa akin, kung nakagawa ng pagkakamali ang isang tao, ngunit naaabot niya ang isang tunay na pagkaunawa at handa siyang magsisi, hindi ba't bibigyan siya ng pagkakataon ng sambahayan ng Diyos? Habang papatapos na ang 6,000 taong plano ng pamamahala ng Diyos, napakaraming tungkuling kailangang magawa. Pero kung wala kang konsensya o katwiran at hindi mo inaasikaso ang iyong nararapat na gawain, kung nagkaroon ka ng pagkakataong gawin ang isang tungkulin, ngunit hindi mo alam kung paano iyon pahahalagahan, kung hindi mo hinahangad ang katotohanan kahit kaunti, nang hinahayaan mong makalampas ang pinakamagandang pagkakataon, kung gayon ay mabubunyag ka. Kung palagi kang pabasta-basta sa paggawa sa iyong tungkulin at hindi ka man lang nagpapasakop kapag nahaharap ka sa pagkakapungos, pwede ka pa rin kayang gamitin ang sambahayan ng Diyos para gumawa ng tungkulin? Sa sambahayan ng Diyos, ang katotohanan ang naghahari, hindi si Satanas. At ang Diyos ang may huling pasya sa lahat ng bagay. Siya ang gumagawa ng gawain ng pagliligtas sa tao. Siya ang may kataas-taasang kapangyarihan sa lahat ng bagay. Hindi mo kailangang suriin kung ano ang tama at mali. Kailangan mo lang makinig at magpasakop. Kapag nahaharap sa pagkakapungos, dapat mong tanggapin ang katotohanan at itama ang iyong mga pagkakamali. Kung gagawin mo iyon, hindi aalisin sa iyo ng sambahayan ng Diyos ang iyong karapatan na gumawa ng tungkulin. Kung natatakot ka palagi na matiwalag, laging pinangangatwiranan ang iyong sarili, laging gumagamit ng mapanlinlang na pangangatwiran para ipagtanggol ang iyong sarili, problema iyan. Makikita ng iba na hindi mo tinatanggap ang katotohanan ni katiting at na ganap kang hindi makatwiran. Gulo ang kasunod nito at kakailanganin ng iglesia na disiplinahin ka.
Talagang hindi mo tinatanggap ang katotohanan sa paggawa mo sa iyong tungkulin at lagi kang natatakot na mabunyag at matiwalag. Ang takot mong ito ay nababahira ng intensyon ng tao. Sa loob ng takot na ito, may mga tiwaling satanikong disposisyon, gayon din ang paghihinala, pagiging mapagbantay, at maling pagkaunawa. Wala sa mga ito ang mga saloobin na dapat mayroon ang isang tao. Habang pinag-iisipan ko ng mabuti ang mga salita ng Diyos, sa wakas ay napagtanto kong palagi akong nag-aalala na kapag nagkamali ako habang ginagawa ang aking tungkulin, mabubunyag ako at matatanggal. At hindi ako magkakaroon ng magandang kinabukasan o hantungan. At ang pangunahing dahilan nito ay dahil hindi ko naunawaan ang matuwid na disposisyon ng Diyos. At hindi ako naniwalang ang katotohanan ang naghahari sa sambahayan ng Diyos. Ang sambahayan ng Diyos ay naglilipat at nagtatanggal ng mga tao ayon sa mga prinsipyo. Hindi nito tinatanggal ang mga tao dahil lang nakagawa sila ng isa o dalawang kamalian o mailang paglihis sa kanilang gawain. Sa halip, tinitingnan nito ang palagiang asal ng mga tao at kung kaya ba nilang tanggapin ang katotohanan at baguhin agad ang mga bagay-bagay kapag nagkakaroon ng mga paglihis at problema. Naisip ko si Yilin. Bagamat mayroon siyang ilang kakayahan at ilang kaloob, hinangad lang niya ang reputasyon at katayuan at nagmadali sa mga mabilisang tagumpay. Nang lumitaw ang mga paglihis at problema sa kanyang mga tungkulin, maraming beses siyang sinubukang gabayan ng mga lider, ngunit hindi siya nagnilay sa sarili, hindi naghanap ng mga prinsipyo at nagdulot ng pagkagambala at panggugulo sa gawain. Iyon ang mga dahilan kung bakit siya tinanggal. Sa kabaligtaran, sa mga tao sa paligid ko, may isang sister na naging pabasta-basta habang nagsasala ng mga sermon at naisantabi ang ilang mahahalagang sermon. Gayunpaman, sa pamamagitan ng paggabay at pagpupungos, kaya niya itong tanggapin, pagnilayan ang sarili, at baguhin agad ang mga bagay-bagay. Binigyan pa rin siya ng iglesia ng pagkakataong gumawa ng mga tungkulin. Sa katunayan, ang pagkakatanggal ni Yilin ay isang tapik para matauhan ako. Naisip ko kung bakit napakaraming paglihis at problema ang nangyari noong nagsasala ako ng mga sermon at bakit hindi ako gaanong umuusad. Ang mga pangunahing dahilan ay naging mapagmataas ako at palalo at nakulong sa aking mga lumang gawi. Sa paggawa ng aking tungkulin, umasa ako sa karanasan at mahigpit na inilapat ang mga regulasyon sa halip na hanapin ang mga prinsipyo. Bilang resulta, naalis ko ang mahahalagang sermon at nagambala ang gawain. Gayunpaman, hindi ako tinanggal ng mga lider dahil sa mga paglihis at problemang nangyari noong ginawa ko ang aking tungkulin. Nakipagbahaginan pa nga sila sa akin para tulungan akong maunawaan ang sarili kong tiwaling disposisyon at binigyan ako ng pagkakataong magsisi at magbago. Ngunit, hindi na nga ako natuto ng aral mula sa pagkakatanggal ni Yilin at hindi nagnilay sa sarili kong mga problema. Nagkamali pa ako ng pagkaunawa at naging mapagbantay laban sa Diyos. Malinaw kong nakita ang mahahalagang sermon. Ngunit, hindi ako nangahas na magdesisyon. Sa halip ay ipinasa ko ito sa mga lider. Natakot akong kapag nagkamali ako at natanggal at hindi ko na magawa ang isang tungkulin, hindi ako magkakaroon ng magandang kalalabasan. Inakala kong ang Diyos ay katulad ng tiwaling sangkatauhan. Hindi pinahihintulutan ang mga taong magkamali at itinitiwalag sila sa sandaling magawa nila ito. Hindi ba ito paninirang puri at paglapastangan laban sa Diyos? Talagang napakabuktot ko at napakamapanlin lang. Kalaunan, nabasa ko ang isa pang sipi ng mga salita ng Diyos at nagkaroon ako ng higit na pagkaunawa sa aking kalagayan.
Sabi ng makapangyarihang Diyos, dapat harapin ng mga tao ang kanilang mga tungkulin at ang Diyos ng may matapat na puso. Dapat itong magawa ng mga may takot sa Diyos. Anong klase ng saloobin sa Diyos mayroon ang mga taong may matapat na puso? Kahit papaano man lang, mayroon silang may takot sa Diyos na puso. Mayroon silang pusong nagpapasakop sa Diyos sa lahat ng bagay. Ibig sabihin, hindi sila nagtatanong tungkol sa mga pagpapala o kalamidad. Hindi sila nagpapanukala ng mga kondisyon. At ipinapasailalim nila ang kanilang sarili sa pamamatnugot ng Diyos. Ang mga ito ang mga taong may matapat na puso. Iyong mga palaging nagdududa sa Diyos, palaging nagsisiyasat sa Kanya, palaging sinusubukang makipagtawaran sa Kanya, sila ba ay mga taong may matapat na puso? Hindi. Ano ang nananahan sa loob ng puso ng gayong mga tao? Panlilin lang at kabuktutan. Palagi silang nagsisiyasat. At ano ang sinisiyasat nila? Ang saloobin ng Diyos sa mga tao. Palagi nilang sinisiyasat ang saloobin ng Diyos sa mga tao. Anong problema ito? At bakit nila ito sinisiyasat? Dahil may kaugnayan ito sa mga pangunahin nilang interes. Sa kanilang puso, iniisip nila, inihanda ng Diyos ang sitwasyong ito para sa akin. Idinulot niya na mangyari ito sa akin. Bakit niya ginawa iyon? Hindi pa ito nangyayari sa ibang tao. Bakit kailangan pang sa akin ito mangyari? At ano ang mga kahihinatnan nito? Ang mga ito ang mga bagay na sinisiyasat nila. Sinisiyasat nila ang kanilang mga pakinabang at kawalan, mga pagpapala at kalamidad. At habang sinisiyasat nila ang mga bagay na ito, naisasagawa ba nila ang katotohanan? Nakapagpapasakop ba sila sa Diyos? Hindi. Ano ang kalikasan ng mga bagay na iniisip nila sa kanilang puso? Lahat ng iyon ay nakasentro sa sarili nilang mga interes at sa pagtiyak ng mga pakinabang para sa kanilang sarili. Sino man ang nagbibigay ng partikular na kahalagahan sa sarili niyang kinabukasan, kapalaran, at mga interes, ay palaging sinisiyasat kung ang gawain ba ng Diyos ay kapakipakinabang sa kanyang kinabukasan, sa kanyang kapalaran, at sa pagtatamo niya ng mga pagpapala. Sa huli, ano ang kahihinatnan ng lahat ng pagsisiyasat nila? Maaari lang itong maging dahil hindi naaayon ang gawain ng Diyos sa kanilang mga kuro-kuro, madalas silang magreklamo tungkol sa Diyos, maghimagsik laban sa Diyos, at sumalungat sa Diyos. Kahit pa, kaya pa rin nilang magpursige sa paggampan ng kanilang tungkulin. Ginagawa nila ito ng pabasta-basta at may pagkanegatibo. Sa kanilang puso, patuloy silang nag-iisip kung paano man lalamang at hindi magdurusa ng anumang kawalan. Ang paggampan ng tungkulin ng may gayong mga intensyon ay katumbas ng pagsubok na makipagtawaran sa Diyos. Anong disposisyon ang ipinapahiwatig nito? Ito ay panlilin lang. Isa itong buktot na disposisyon. Hindi ito isang ordinaryong tiwaling disposisyon. Umabot na ito sa kabuktutan. Ang pagkikimkim ng ganitong uri ng buktot na disposisyon sa puso ay pakikipaglaban sa Diyos. Dapat mong makilatis ang problemang ito. Kung palaging sinisiyasat ng isang tao ang Diyos at ginagampanan ang kanyang tungkulin ng may transaksyonal na pag-iisip, matutupad ba niya ng maayos ang kanyang tungkulin? Hinding-hindi. Hindi niya sinasamba ang Diyos ng buong puso at ng may pagkamatapat, at hindi niya tinatrato ng matapat ang kanyang tungkulin. Habang ginagampanan niya ang kanyang tungkulin, nagmamasid at nagmamanman lang siya, palaging nagpipigil. Ano ang kahihinatnan nito? Hindi gumagawa ang Diyos sa kanya. Magulo ang isip niya at nalilito siya. Hindi niya nauunawaan kung ano ang mga katotohanang prinsipyo.
at palagi siyang kumikilos ayon sa sarili niyang kalooban, palaging nagkakamali. Bakit palagi siyang nagkakamali? Dahil masyadong magulo ang kanyang isip. Kapag lumilitaw ang mga problema, hindi niya pinagninilayan ang kanyang sarili o hinahanap ang katotohanan para lutasin ang mga ito, kundi nagmamatigas siyang kumilos ayon sa sarili niyang kalooban at sa sarili niyang mga kagustuhan. Bilang resulta, palagi siyang nagkakamali kapag ginagampanan ang kanyang tungkulin. Hindi niya iniisip ang gawain ng iglesia o ang mga interes ng sambahayan ng Diyos. Palagi siyang nagpapakana para sa sarili niyang kapakanan. Palaging gumagawa ng mga plano para sa kapakanan ng sarili niyang mga interes, pride, at katayuan. Hindi lang siya nabibigong gampanan ng maayos ang kanyang tungkulin. Naaapektuhan at naaantala din niya ang gawain ng iglesia. Hindi ba't pagtahak ito sa maling landas at pagpapabaya sa kanyang wastong mga gampanin? Kung sa paggampan ng tungkulin, ang isang tao ay palaging gumagawa ng mga plano para sa kapakanan ng sarili niyang mga interes at kinabukasan, at hindi nagbibigay ng anumang pagsasaalang-alang sa gawain ng iglesia o sa mga interes ng sambahayan ng Diyos, hindi ito paggampan ng isang tungkulin. Ito ay pagpapakana para sa personal na pakinabang, paggawa ng mga bagay para matiyak ang mga benepisyo at matamo ang mga pagpapala para sa kanyang sarili. Kapag ganito ang paggampan ng isang tungkulin, nagbabago ang kalikasan nito. Nagiging isang pagtatangka ito na makipagtawaran sa Diyos, na gamitin ang paggampan ng tungkulin para makamit ang mga personal na layo ng isang tao. Ang ganitong paraan ng paggawa ng mga bagay ay malamang na makagulo sa gawain ng sambahayan ng Diyos. Mula sa mga salita ng Diyos, naunawaan ko na ang mga taong may matapat na puso ay hindi isinasaalang-alang ang sarili nilang mga pakinabang, kawalan, pagpapala, o kasawian kapag ginagawa ang kanilang tungkulin. Hindi sila sumusubok na makipagtawaran sa Diyos, kundi ginagawa ang kanilang tungkulin ng buong puso at isip para bigyang kasiyahan ang Diyos. Katulad ni Noe, hiniling sa kanya ng Diyos na gumawa ng arka. At hindi sinuri ni Noe kung kaya ba niya itong gawin o hindi. Sa kanyang buong puso, ang tanging iniisip niya ay kung paano makukumpleto agad ang atas ng Diyos. Ang dalisay, matapat, at mapagpasakop na puso ni Noe ay nagtamo ng pagsang-ayon ng Diyos. Ang mga taong mapanlinlang at buktot ay tinatrato ang kanilang tungkulin sa pamamagitan ng palagiang pagsisiyasat at pagmamasid. Nagpaplano para sa sarili nilang kinabukasan at mga landas sa bawat pagkakataon. Ang ganitong uri ng tao ay nagsasanhi ng pagkasuklam ng Diyos. Habang pinag-iisipan ko ng mabuti ang mga salita ng Diyos, naramdaman kong tumagos ito sa aking puso. Napagnilayan ko na ang paraan ng pagtrato ko sa aking tungkulin ay walang tunay na puso kahit kaunti. Hindi ako nagpakita ng pagsasaalang-alang sa layunin ng Diyos kahit katiting. Hindi ko pinag-isipan kung paano sasalain sa pinakamabilis na paraan ang mga sermon na pasok sa pamantayan para magamit ang mga ito sa pangangaral ng Ebanghelyo at pagpapatotoo sa Diyos. Sa halip, gumawa ako ng mga tusong pakana sa Diyos at naging mapagbantay laban sa Kanya sa bawat pagkakataon para mapangalagaan ang sarili ko. Hinihiling sa mga lider na sila ang magdesisyon sa lahat ng bagay. Talagang napakamapanlinlang ko sa pagtupad ng aking tungkulin nang may ganitong uri ng intensyon. Sa paggawa ng aking tungkulin, inisip ko ang aking kinabukasan at hantungan sa bawat pagkakataon na para bang hanggat hindi ako nagkakamali at hindi natatanggal, makaliligtas ako kapag tapos na ang gawain ng Diyos at magkakaroon ng magandang hantungan. Ang disposisyon ng Diyos ay matuwid at banal.
Sa paggawa ko ng tungkulin ng may pagbabantay laban sa Diyos, hindi ko nagawang tumanggap ng kaliwanagan at patnubay ng Diyos. Napakalabo ng aking mga iniisip at hindi ko makita ang mga problema sa mga sermon. Ang pagpapatuloy ng ganito ay makagagambala at makagugulo lamang sa gawain ng iglesia at talagang mabubunyag ako at matitiwalag pagdating ng panahon. Nang maunawaan ko ito, nakaramdam ako ng takot sa aking puso at nagmadali akong manalangin sa Diyos sa pagsisisi. Isang araw, sa aking devosyonal, nabasa ko ang mga salitang ito ng Diyos at natagpuan ko ang isang landas ng pagsasagawa. Sabi ng makapangyarihang Diyos, ang paggampan ng tao sa kanyang tungkulin ay, sa katunayan, ang pagsasakatuparan ng lahat ng likas sa loob ng tao, na ibig sabihin ay iyong likas na posible para sa tao. Noon lamang natutupad ang kanyang tungkulin. Tungkol naman sa mga kakulangan sa paglilingkod ng tao, ang mga ito ay unti-unting nababawasan sa pamamagitan ng umuunlad na karanasan at ng proseso ng pagpapasailalim niya sa paghatol. Hindi ito nakapipigil o nakaaapekto sa tungkulin ng tao. Iyong mga tumitigil sa paglilingkod o sumusuko at umuurong dahil sa takot na maaaring may mga kakulangan sa kanilang paglilingkod ang pinakaduwag sa lahat. Bagamat ang tungkulin ng tao ay nadudungisan ng maraming kaisipan at kuro-kuro ng tao, kailangan mong gawin ang iyong tungkulin at maging deboto. Ang mga karumihan sa gawain ng tao ay isang isyu ng kanyang kakayahan, samantalang kung hindi ginagawa ng tao ang kanyang tungkulin, nagpapakita ito ng kanyang pagiging mapaghimagsik. Anumang tungkulin ang iyong ginagawa, tanging kapag iginigiit mong kumilos ayon sa mga katotohanang prinsipyo sa lahat ng bagay, saka mo lamang tunay na matutupad ang iyong responsibilidad. Ang wala sa loob na paggawa ayon sa paraan ng tao sa paggawa ng mga bagay-bagay ay pagiging pabasta-basta. Ang pagkapit lamang sa mga katotohanang prinsipyo ang wastong paggampan sa iyong tungkulin at pagtupad sa iyong responsibilidad. At kapag tinutupad mo ang iyong responsibilidad, hindi ba ito pagpapamalas ng katapatan? Ito ang pagpapamalas ng tapat na paggampan sa iyong tungkulin. Tanging kapag mayroon ka ng ganitong pagpapahalaga sa responsibilidad, ng ganitong determinasyon at pagnanais, at ng ganitong pagpapamalas ng katapatan patungkol sa iyong tungkulin, saka ka lamang titingnan ng Diyos ng may pabor at pagsang-ayon. Binigyan ako ng mga salita ng Diyos ng isang landas ng pagsasagawa. Hindi mataas ang mga kahingian ng Diyos sa atin. Hindi niya hinihingi sa atin na gawin ang lahat ng perpekto, nang walang pagkakamali. Hanggat mayroon tayong matapat na puso, ginagawa ang kaya nating gawin ng buong puso at kaluluwa. Iwinawasto ang ating mga intensyon kapag humaharap tayo sa mga bagay na hindi natin makilatis at nakikipag-usap tungkol sa mga ito sa mga kapatid na katuwang natin at sa mga lider, sama-samang naghahanap ng mga prinsipyo, hindi pasibong naghihintay at tinutupad ang ating responsibilidad, sasang-ayunan tayo ng Diyos. Naisip ko noong nagsasala ako ng mga sermon dati, naging mapagmataas ako, umasa sa karanasan, at hindi naghanap ng katotohanang prinsipyo, kaya nagkaroon ng mga paglihis. Ngayon, dapat akong maglaan ng higit na pagsisikap sa mga prinsipyo. Kapag nagsasala ako ng bawat sermon, dapat akong magkaroon ng may takot sa Diyos na puso at timbangin ang mga bagay-bagay ayon sa mga prinsipyo. Kahit na magkakaroon pa rin ng mga problema at paglihis sa proseso ng paggawa ng aking tungkulin, dapat ko itong tratuhin ng tama, ibuod ang mga dahilan, at baguhin agad ang mga bagay-bagay. Nang maunawaan ko ito, hindi ko na isinaalang-alang kung matatanggal ba ako o hindi, at nagawa kong ilaan ang aking puso sa aking tungkulin.
Sa panahong iyon, unti-unting nabawasan kahit paano ang bilang ng mga problema at paglihis. At nagkaroon ako ng ilang pakinabang sa aspektong profesional at sa mga prinsipyo. Napanatag ng husto ang puso ko. Kalaunan, nahalal akong lider ng pangkat. Minsan, nagpadala ng liham ang mga supervisor. Tinutukoy na hindi malinaw ang tema ng mga sermon na isinumite namin sa pagkakataong iyon at na hindi ito praktikal sa pakikipagbahagi na ng katotohanan. Tinanong nila kung nasuri ko ba ito. Bakit hindi ko nakita ang mga problema? Nang mabasa ko ang liham, nanlumo ang puso ko. Totoo ngang hindi ko nakita ang mga problemang ito. Hindi ko maiwasang maghinala. Kung makikita ng mga supervisor na matagal ko nang ginagawa ang tungkuling ito, pero hindi ko pa rin maunawaan ang mga prinsipyo, iisipin kaya nilang hindi ako angko para sa tungkuling ito at tatanggalin ako? Pagkatapos, muli akong naging kimi at walang naging pagkukusa kapag ginagawa ang aking mga tungkulin. Kahit na malinaw kong nakikita na ang ilang sermon ay mahalaga, natatakot akong magkamali uli at mabunyag. Kaya ipinasa ko ang mga ito sa mga supervisor para timbangin at siyasatin. Napagtanto kong hindi tama ang aking kalagayan at iniisip ko na naman ang sarili kong kinabukasan at mga landas. Naisip ko ang isang sipi ng mga salita ng Diyos at hinanap ko ito para basahin. Sabi ng makapangyarihang Diyos, lahat ng tao ay may mga pagkakataong nagkakamali sila at lahat ay nakakatagpo ng mga bagay na lampas sa kanilang kakayahan at kabatiran, anuman ang tungkuling ginagampanan nila o gawaing ginagawa nila. Normal na normal lang ito at kailangan mong matutunang harapin ito ng tama. Ang dapat mong gawin ay agad na pagnilayan ang iyong sarili at tingnan kung ang pagkakamali ay sanhi ng isang isyu ng iyong kawalan ng kahusayan sa iyong gawain, ng paghahalo ng mga personal na intensyon sa iyong mga kilos, o ng paggawa mo ng mga bagay batay sa iyong mga kuro-kuro at imahinasyon. Dapat mong suriin ang lahat ng aspektong ito. Kung ito ay isang isyu ng iyong kawalan ng kahusayan sa iyong gawain, maaari mong pag-aralan ang mga profesional na kasanayan o kumonsulta at makipag-usap sa mga taong nakauunawa sa propesyon. Kung mali ang iyong mga intensyon o mayroon kang mga kuro-kuro at imahinasyon, dapat mong pagnilayan at subukang kilalanin ang iyong sarili sa mga salita ng Diyos. At pagkatapos ay itama at maghimagsik laban sa iyong mga maling intensyon o kuro-kuro at magsagawa ayon sa mga salita ng Diyos. Siyempre, kung hindi mo kayang lutasin ang problema ng mag-isa, maaari ka ring maghanap ng isang lider ng iglesia o isang taong nakauunawa sa katotohanan para hingan ng tulong at makipagbahaginan. Hindi ba't malulutas ang problema sa ganoong paraan? Pagkatapos basahin ang siping ito ng mga salita ng Diyos, naramdaman kong luminaw at naliwanagan ang aking puso. Kapag nagkakaroon ng mga paglihis at problema sa aking tungkulin, dapat ko itong tratuhin ng tama sa pamamagitan ng pagninilay, pagbubuod, at paghahanap sa ugat ng problema. Pagkatapos ay nagnilay ako sa sarili ko at natuklasan kong kapag nagsasala ng mga sermon, umaasa ako sa karanasan. Kapag nakita kong ayos naman ang pangkalahatang balangkas, hindi ko nang pinag-iisipang mabuti ang mga detalye. Nangangahulugan itong hindi ko matagpuan ang ilang problema. Pagkatapos, ihiniwalay ko ang mga sermon na may mga problema at tinalakay ang mga ito kasama ng mga sister ko. Sa pamamagitan ng komunikasyon at talakayan, medyo mas naunawaan ko ang mga kaugnay na katotohanan at prinsipyo. Sa pamamagitan ng mga karanasang ito, tunay kong naunawaan na sa pamamagitan lamang ng pagbitiw sa ating pagiging mapagbantay
at pagkakaroon ng saloobing naghahanap ng katotohanan, makakakuha tayo ng kaliwanagan at pamumuno ng Diyos at magagawa ng maayos ang ating tungkulin.